I-review nila yung makabagong import ng Hinebra. Gaano raw ito kagaling, magbipid daw ba sa Hinebra? 100% mga brady. Yo, what's up mga Adoy TV Sports? Welcome back dito po sa ating channel na ating pag-usapan na yan. And of course, shoutout ko kayo. Okay? At bago po yan, ako 5 na lang 21k na tayo dito sa ating channel mga boss, no? Ganun din po sa ating Facebook, 500 katao na lang po, 15k na tayo. Maraming salamat po sa ating mga existing followers and subscribers. Pa-like na lang po nito para pa tuloy po tayo ma-recommend ni YouTube at ni Facebook po, no, sa iba pa pong mga di pa nakakilala sa atin. Right, so mabilis lang po ito mainit pong usapan si Mike Phillips, no? Okay, nauna na po natin pinagkomentahan ito. Okay, kasi nga nabasa ko sa tweet or sa X post ni The Dean, no? Dinito Henson na posibleng hindi lumahok sa PBA draft at nilisan na daw, no, ni Mike Phillips at naging kumpirmado na nga po yatang masama hindi raw po sumasagot sa tawag. So yun ba yung mabait? Diba ang bait-bait niya sa mga interview? Pero bakit gano'n, no, yung mga players? Katulad po ng kay Soto, wala tayong malinaw na impormasyon galing sa kampo niya, pati hindi siya naglaro sa Gilas. Bakit po kaya? No, tayo po iniintindi natin ang mga players na ganito, no? Pero at least bigyan man lang tayo ng impormasyon, di ba, from them. Parang may nabasa ko kanina na parang ito na yung nagiging kultura, no? Natahimik sila. Anyway, so sabi ko sa akin ng mga content, kung hindi man po lalawak sa Mike Phillips, hindi naman po siya kawalan. Lahat po na nagsilayasan sa PBA, hindi naman po naging kawalan eh. Katulad ni Jamie Malonzo na lumaya sa Hinebra. Naging kawalan ba? Hindi. Nag-champion ng Hinebra eh. Nabuksan pa ang oportunidad sa iba pong mga players. Okay, so ako, meron ba akong sama ng loob sa mga yan? Hindi. Nung si Jamie Malonzo po umalis sa Hinebra, ang dami po mga fans na masama ang loob. Anong content ko? Sabi ko sa kanila, huwag kayong sumama ang loob. Gusto ng tao umasenso. Pinagtanggol ko po si Jamie. Okay, so ganun ako. Okay, straightforward lang ako dito. Okay? Pero ako, yung mga ligang kumukuha na yun, hindi ko dito pinag-uusapan. Dahil para sa akin, yung mga liga na yan, kung hindi kinukuha ang talents natin, no, pati fan-base kinukuha din. Pansinin nyo, pag naglaro ng, madali lang naman ma-scout yan eh. Diba? Madali lang, katulad ni QMB, ito si Mike Phillips. Pero bakit after ng Gilas stint, tsaka nila kukunin? So para sa akin, ang hinala ko dyan, yung fan-base kinukuha ng mga ito din. Tignan nyo, yung iba pang mga liga magpupunta pa mismo sa bansa natin. Diba? Tapos tayo hanga-hanga, hindi. Never ako magtatampok ng kahit anong highlight ng mga liga na yan. No? Okay? So, kasi I'm fully supporting PBA. Philippine Basketball only. Period. Except NBA. Ibang usapan na yan. Dahil kung sila kukuha ng PBA players natin, sobrang masaya ako. Okay, so main topic pala natin si import ng Hinebra. Marami pong nag-hype na mga, ito naman po ang mga vloggers, no, na alam naman natin, no, gusto ng content, gusto ng views. Ayan, nire-review nila yung makabagong import ng Hinebra. Gaano raw ito kagaling, magbipid daw ba sa Hinebra? 100% mga brad, hindi nyo masasagot yan. Dahil hindi nyo din alam. No? If you're going to base yung mga stats niya, yung performance niya with other team, mga nonsense yung mga yun eh. Bakit? Yung mismo mga NBA players na naglaro sa NPA, naglaro sa PBA, hindi sila fit. Diba? Tapos, in the end, meron pa po isa pang vlogger dito, no, kabalbalan din ang pinagsasabi. Mas magaling daw kay Brownlee. So,
Yan po ay maliwanag na lang, clickbait, no? Nobody can answer that. We can only confirm, no? Malalaman lang natin yan sa actual game nito. Di ba? So, ganun lang kasimple yun. Bakit ko hindi nire-review sa inyo ito o gaano kagaling itong import na to? Because of that reason, no? Diyan ko lang malalaman kung magaling talaga yan. Kung fit talaga yan. Bakit? Yan na naman eh. Yung ibang mga vlogger, hina-hype na naman. Magaling to kay Brownlee, no? Shooter daw. Eh kung hindi, di bashing na naman ang inabot. Katulad po ng ibang mga import, ibang mga players na masyadong mataas ang expectation, pero sa actual game, walay. Okay? So, si Doy TV, ganyan po mag-isip, no? Hindi ko kayo uutuin about the players. Pag-uusapan ko mga possible things, pero yung mga pang-hype ng mga player, hindi mangyayari sa channel ko. Okay? So, shoutout na po tayo. Alright, dito po tayo kay Sir Vincent naman. Nag-good day. Shoutout po sir, maraming salamat. Robert Kebiab, nagko-congratulations kay Coach Jimmy Alpay sa kanyang first game, no? Larry, libi na magsanok. Masaya na ang PBA basta Hinebra ang lalaro. Okay. Enrique Rivero, nag-good day. Idol Doy TV, mukhang magaling babalik kay KB bata pa. Hindi ko po alam. No? Hindi po ko kaisa ng mga nag-hype na vloggers dyan. Hindi naman po porket magaling sa highlights and magaling na sa actual. No? Okay, so I will not comment on that. No, kung magaling, that's good, di ba? Hindi natin alam lahat eh. Ang magiging performance yan. Tignan muna natin, okay? Willie Baldayo, nag-good morning, Sir Doy Bata. Payang import ng Nebra. Hindi pa veteran sa manaro, panawalan natin kung ano. Kaya, okay, yun nga sinasabi ko nila, sir. Archie Makinang, sayang hindi kasali lang sa Pilipino dahil lang to. Well, sir, kung napanood nyo po ng buo yung content, no? Sinabi ko po dyan, di ba? Kasi nga nakabalita nga po lalo ko sa Billy. At ang sad news nga po dyan, iniwan niya yung team niya na grabe pala, no? Yung no? Kung totoo man po yun, no? Yung salary, no? Tapos iba pa po mga bagay, mga package, no? Na ipinagkaloob daw di umano sa kanya, no? Sign-in agreement po siguro nila, whatever. Tapos hindi daw sumasagot sa mga tawag. So, imagine ganito player mo, no? Galing na, halimbawa nasa PBA na, tapos gawin niya ito sa PBA din. Kaya mag-igi po talaga yung 3-year ban na yan ng PBA na inyong post. Huwag nilang tatanggalin yan. Dahil ito po yung protection ng liga at ng team sa ganitong, kung totoo man po yung mga sinabi against Philips. Yan pong rule na yan na magpoprotekta sa liga at sa sa team, no? Ganun din po sa player, okay? Ganun din po sa welfare ng mga player. Kasi po baka mamaya sila masyadong nalulula sa offer, di ba? At least make sure kung nasa PBA ka na, kung jump ka dyan sa liga na yan, meron kang 3 years guarantee sa team na pupuntahan mo. So fair po yun, yung para sa akin, yung 3-year plan ng PBA. Okay? Kaya perfect move yan from the board. Yung mga pumapalag dyan, no? Ewan ko anong mindset meron kayo dyan. Roderick Rodriguez, Boss Doy, napanood ko laro ng import na Blackwater si Barkley, magaling na shooter. Triple double ang ginawa. Galing okay lang ako, maggalingan dito ang terapirma at saka kasi wala naman po yan. Hindi, meron pa po tayo pinag-usapang big man dyan, no? Mukhang maganda rin po ang skill set nun, okay? Okay, tama dyan, Idol Doy. Kahit sino pa ang coach ng NLEX, expected na tambakan ang Macau. NLEX yan At ang tinapirma kaya Titan. Kaya nga po. May isa nga po vlogger na nagmamagaling, no? Pa-English pa. Okay, hindi naman po lahat, no? Na nag-i-English at English ang content may laman. So, hindi ko pa na-upload yung sagot ko dun daw po, hindi raw po aware yung mga fans. Diba? Tapos pinagbasihan niya ata doon yung konting attendance, no? Sino ba excited sa maglalaro terapirma? Sino excited manood ng Titan? Ayaw nga, para sa akin ayaw nga magpasign niya ng mga big time players. Yung mga big time player pa nila, pinakakawalan ba nila Sabi Tolentino, di ba, yung rights niya nalipat ng Magnolia. Tapos si Monson, di ba, nasa trading pa. Anong klaseng kupunan yan? Anong binibuild yan? So sino excited manood sa mga ganyan? Tapos yan nga, yung tampakan moments na yan, ng NLEX tsaka Macau. Tayo gusto natin ng visitor team, no? Pero sana yung malakas-lakas naman, yung Bay Area po ba yun? Or ano ba yung team na naglaro pa sa Mawa Arena na challenge talaga sa PBA teams natin? Yun lang. Hindi yung kasing hina ng mga Anyway, Jose Marie Manzanilla, boss, kailan laban ng Jenkins? Sa 19 po. Nung kalaban po Phoenix na tumalo sa Mags. Okay. Lope Bocalos, nakauna na naman ng mga independent team kung sa kanila. Kung magpapadrap siya sa PBA sa
Siya na lang kunin ng Jenkins. Okay. High prospect. Kung sino po talaga first round pick, no-brainer po yan ang kukunin. No? Tagal pa ng PBA draft sa January 2027 pa. 6 months pa yan. Normal lang na makahanap ng mapagkakataan yung ibang players kaysa tumenga lang sila. Hindi naman long term na pinapepirma. Hindi naman po nakatenga yung si Phillips eh. Ang ganda nga ng malaki nga daw ang sinasahod nun sa San Juan. No? Kung totoo yung mga nakasulat, nabasa ko. So hindi sila nakatenga. Inabandonan nila yung mga team nila. At pumunta dyan kasi nga lalaki ng mga offer eh. Anyway, Abelardo Nocon, pag nagsalita ka idol doon, pwede lang pakilakasan mo ng konti. Pasensya na po kasi sa ating temporary studio, no, I can't shout. Pero yan yun, kapag nagland na po tayo sa ating main studio, no, yun na po talaga yung permanent studio natin, inaayos lang po. Magiging sisikaw na po doon tulad ng ginagawa ko dati. Kasi may mga live stream na po tayo, consistent na po ang live stream natin sa ating next. Ito po yung announcement ni Doy TV, yung mga development sa channel natin. Marami na tayong live stream noon, no? Mostly kapag may laro ang paborito natin Ginebra at iba pa po mga sports, cover natin lahat yan. Lalo na yung Gilas, no? Marami pong pagbabago sa Doy TV Sports, abangan nyo. Okay, I'm very excited mga boss. Sana supportahan nyo. Okay. Dahil ito lamang po ang channel. Anyway, salamat po, no? Keep safe at pag-usapan po natin yung iba po mga topics sa susunod na content nyo. Hindi po nabanggit, mamaya na po or sa next content na. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.